Yo, dinig ba ako? Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. So, hindi muna ako magla-livestream. Baga, offline muna tayo, tapos i-upload ko na lang po sa mga social media accounts ko. So, ito, sisimulan na natin ang topic at about dito kay Diwata, mga ka-plastic, na posible palang mangyari na kahit matagal na yung issue na meron kang nakaalitan at kalaunan lumipas na yung mga araw ay may posibilidad ka palang makakasuhan. Kaya ingat sa mga vlogger dyan na gumagawa kayo ng mga bagay na ikasisira nyo rin. Pero sa kabutihan pala, ditong si Diwata, ang pangalan niya is Deo Balbuena Harito, o mas kilala bilang Diwata, mga ka-plastic. Nakasuhan kasi siya. So, panoorin natin yung video mula sa ABS-CBN News. At may paliwanag din siya sa kabilang channel. At malalaman natin kung bakit. So, panoorin natin. Sa ibang balita naman, inaresto ng Pasay City Police ang social media personality at vlogger na si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata Huwebes ng Umaga. Ayon sa pulisya, kaugnay ito sa kasong slight physical injuries na Ayan, slight physical injuries. Vlogger po yan Slight lang po yun. Nanakit lang siya ng tao. So, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Sa panahon pa yun noong 2018, mga plastic. Yan ang sinasabi ko sa mga vlogger. Lalo na yung mga sikat. Diba? Halimbawa, nananakit ka, namatol ka ng tao, pero hindi mo alam na yung ginawa mong yun, pwedeng magsampa ng kaso yung taong yun. Slight physical injury lang yun. Parang kumbaga sa pangyayaring yun, nagkaroon lang ng pasa, pero gumaling naman. Pero unfortunately, idinemanda siya. Kumbaga, paulit-ulit nating sinasabi sa mga vlogger na huwag kayong pumatol sa mga tao kahit na meron silang sinasabing hindi maganda sa'yo. Bandang uli, nagde-demand sila. Nagde-demanda. Laban pa sa kanya noong 2018, agad namang nakapaglagak ng piyansang 3,000 piso si Diwata, kaya't pansamantala siyang nakalaya ngayong hapon. So, ibig sabihin, pagsamantala lang po yung 3,000 pesos na bayad danyos niya sa kaso niya. May posibilidad pa rin siyang makulong kung hindi madidismiss yung kaso. So, kailangan niya talagang harapin ito sa korte. Sobrang abala lang po yung ginawa ng isang citizenship o isang tao, individual, na ginawa niya sa isang vlogger. Baga, pwede naman pag-usapan to sa barangay. Nag-uusap kayo kung ano ba nangyari, bakit kayo nagkasakitan, di ba? So, may paliwanag naman dito mamaya, panoorin natin yun. Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Diwata, pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Tuloy-tuloy po ang ating Hindi. Meron siyang paliwanag sa TV5. So, panoorin natin po yung ulat mula sa TV5 kung ano yung sinabi niya doon. So, saan na ba yun? Ito, panoorin natin yung video. Oy, pati mo pa inamin sa akin kanina na totoo palang inaresto ka? Ganito kasi, Sir Julius, kasi nagulat din ako. Actually, wala talagang idea at saka hindi ko siya matandaan. Kasi nung mga time na yon 2016 na yan, nasa ilalim pa ako ng tulay. Nagulat nga lang ako. At saka yung pangalan ng tao na sinasabing nasaktan ko, hindi ko na siya maalala. At saka yung address. Diba? Hindi niya naalala kung sino yung nakasakitan ng tao. At yung mga panahong yon, nasa ilalim pa siya ng tulay. So meaning, hindi pa ganun kalaki yung pera niya o kinikita niya sa pagiging vlogger niya. Diba? Actually, hindi ko po kilala tong si Diwata at anong klaseng content yung kanyang ginagawa.
So mag-comment na lang po kayo kung anong klaseng content creator tong si Diwata. Kaya wala naman akong alam. Basta ito, pinapaliwanag ko lang naman sa inyo yung mga possibly na pwedeng mangyari sa mga individual, kahit hindi vlogger, kahit yung mga normal na tao na hindi, mga nagtatrabaho, di ba? Hindi mo alam na dinedemanda ka na pala. Di ba? Kailangan talaga maging maingat ka sa mga ginagawa mo, plastic. Yun ang importante doon. Doon na binigay, address ko daw, ay hindi naman din ako nakatira doon sa lugar na kung saan naka-address ako. Kaya nagulat talaga ako kahapon. Pero okay naman, ayos ko na naman na siya. Kaya nagulat ako kasi 2016 pa yun, yung mga time na nasa ilalim po ako ng tulay nakatira. Nagulat lang ako bakit ngayon lang lumabas. Oo nga, kanina nung tinanong kita. Ba't ganun yung mga headlines sa balita? Sasabihin sa kabilang channel 2018. Samantala ito, nag-opinion si Deo Balbuena, 2016 pa daw ito nangyari. So sa tagal na po, almost 10 years na po yung nangyari. 8 years. Tapos ngayon lang lumitaw yung ganitong issue. So ibig sabihin may naghahabol. Naghahabol po yung taong nagdemanda sa kanya. Ganun lang naman yun eh. Kapag nagdemanda yung isang tao, magbabayad danyos at makukulong yung tao. So mababa lang naman yung kanyang bayad danyos, 3,000. Pero may possibility pa rin siya makulong kahit na nagbayad siya ng multa. Diba? May possibility pa rin. Kasi hindi naman na-dismiss yung kaso eh. Kailangan talaga ma-dismiss yung kaso. So panoorin pa natin yung sinabi niya. Sabi mo, fake news. Hindi naman pala, totoo. Ayaw ko sana pag-usapan kasi unang-una, hindi ko siya matandaan. Yung tao, yung pangalan na po ng tao na sinasabi nila na saktan ko, hindi ko nga maalala. At saka yun nga, isa pa yung address na sinasabi na tinirahan ko na hindi ba naman ako tumira doon. Pero dinala ka sa presinto, syempre dahil nagkaroon ka ng mga mugshots, di ba? Yes, dinala ko doon kahapon mismo. Kinulong ka ba? Kinulong ka? Kinulong ka? Hindi po, kasi ang Sir Julius, ang bill ko kasi is 3,000. So binayaran ko naman din agad pagkatapos ko mag-ano ng papel. Kaya yun. Yun nga, nagulat lang din ako kasi hindi ko ini-expect na may mga ganun pala. Oo. Hindi mo maalala kung sino yung kasakitan mo noon? Hindi ko na siya maalala eh. Hindi ba yan yung Hindi yan yung nabalita noon sa TV na meron kang nakabugbugan? Hindi yun sir, kasi yun. Ayun yung pinipinto ko na yung, di ba yung nakasakitan. Diba? Sa dami ng nakaaway ni Diwata, hindi na niya matatandaan yun. Diba? Sa dami ng naging kaaway ng tao, hindi na niya maiisa-isa yun kung sino. Pero nakalagay naman yun sa sa subpoena mga ka-plastic kung sino yung nagdenanda. So, imposibleng hindi niya matandaan yun. Mababasa naman sa warrant arrest yan. Diba? Siguro hindi niya nabasa, basta na lang siyang minagshot sa presinto at diyon. Sabi nga rito, slight physical injury. NTCBR 48 PC, April 16, 2024 pa nangyari. 8 years na. Sobrang tagal na po yun. Sana naman lang yung nagdemanda dyan, binaranggay na lang nila at nadaan na lang sa aregluhan. Baga parang suntok lang naman na slight yun. Hindi naman malala, hindi naman severe yung injury. Hindi sa pinagtatanggol ko si Diwata. Ang pinag-ibig ko lang sabihin sa mga taong gusto lang magdemanda, maghabol lang ng pera. Wala ka naman mapapala kay Diwata nung araw na yun. Nasa ilalim ng tulay siya nakatira. O kamakailan lang naman siya sumikat. Diba? At ngayon lang siya nakabawi. Diba? Tapos ngayon, lalabas yung kaso niya ng ganun katagal. Maaring late o naging mabagal lang ang proseso ng hustisya dito sa Pilipinas. Kaya ngayon lang nangyari ito. Kaya lumabas yung kaso niya. Sa tagal ba naman? Pero ganun pa man mga ka-plastic, mag-ingat-ingat na lang po. Yung mga tao na may mga nakakaalitan, baka hindi nyo alam, dinedemanda na kayo. Tapos late lang proseso ang kanyang demanda. Kaya yun, nakasuhan.
noon na nag-viral kami. Naayos na namin yun. Nagpatawaran na kami. Actually, sa katunayan nga, nandito ngayon yung isa nagtatrabaho sa akin pang gabi. So ito, yung pangalan ng tao na ito na sinasabi na yung nasaktan ko, hindi ko na talaga siya maalala. Siguro kung makikita ko, kung nangyari man yun, baka maalala ko. Ayun. Yung isa sa mga nakabugbugan niya, naging katrabaho pa niya. Naging empleyado pa niya. O, di ibig sabihin, magkasundo na. Pero paano nangyari yun? Na hindi mo kilala yung taong dumimanda sa'yo. Siguro baka for the clout na lang. Kasi siyempre, mga vlogger yan eh. Gagawa ng ingay sa social media. Para lang umingay, kailangan nila magpamedya para makilala palalo sila at maraming followers. Yan lang naman ang teknik eh. Para gasino lang naman na mademanda ka eh. Hindi namang kawalan sa kanila yun. Magbabayad lang sila ng 3,000, tapos na. O, di ba? Pero ganun pa man, iwasan pa rin natin yun kasi nasisira yung reputasyon nyo o yung pangalan nyo. Iisipin ng mga tao, kriminal ka. Kahit sabihin mo napakaliit lang na kaso yung nangyari. Di ba? Kaya mga payo ko lang sa mga vlogger at hindi vlogger ay ingat-ingat na lang kayo sa mga nakakaalitan ninyo. Kung mautak yung taong yun, pwede kayong indemanda, tapos mabibigla ka na lang. Hindi mo na alam yung nangyari. Ang tagal na pala na panahon, tapos ngayon lang lumabas yung issue. So, hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Bixu, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.